Aksyon asin respeto. Ini ang last request kan karinderya owners sa demolition team kan Sorsogon City Government bago dagos ng gibuhon and demolition sa saindang mga pwesto. Pangangaibo, environmental concerns, city development as in imposition of discipline. Ini man ang pangenot na rason kan lokal na gobyerno tanganing dagos ng ipautob ang mga programa kaini para sa pagbabag-o. Iyo ini ang mga rason nakaipuhan ta magkaigwa kipagbabago sa public market. Inot, pangangaipo need, ikaduwa, environment, ikatulo, development kan lugar ta, and at the same time, disiplina tabi. Kanakaaging Miyerkules, Hunyo 11, 2008, ginibugan sa government and demolition kan 15 karinderya stalls sa laog kan Sorsogon City Public Market tanganing mapun-an na ang pagsasagibo kan repair as in rehabilitation digdi. Base sa plano kan syudad, sa lugar kung sa inagkatindogan mga karinderya, ibubugtak ang wastewater treatment facility na iyuan saro sa major requirements sa pagpapatindog ni sarong public market. Ang ilalagay natin doon ay ang wastewater treatment facility na must yun, requirement yun para sa paggawa ng mga ganyang project katulad ng slaughterhouse sa public market. Requirement yun. Alagad mantang patapos na ang pinagigibong demolition, nagpaluwas nin ex parte temporary restraining order si Judge Jose Madrid dahilan sa apela kan karinderya owners. Naging basehan kan TRO ang pinaghihiling na posibleng pagkakaigwanin grave as in irreparable injury kasabayan pagkakaigwanin constitutional issue manungod sa pinaghahagad na just compensation kan mga complainant. Sa programang Sararo-Sarabay kan syudad, pinaglinaw ni Sorsogon City Mayor Leovic Juneda na ang gabos na nabanggit sa TRO iyo ang sa indinang pinaggiboanin medyos bago pa man ang aldaw kan demolition. Sinabi ni Mayor Juneda na daisinda nagkulang sa pagpapasabot sa paagi nin mga konsultasyon asin sa pagpapaaram kan mga lakdang kan syudad sa paagi nin mga surat para sa mga stakeholders kan public market. Ang siring na pahayag taliwas man sa mga statement ka nagkapira sa karinderya owners na dainin magayon na kinaluwasan ang mga konsultasyon. Sa maabot na Martes, Hunyo 16, magkakaigwa si Judge Madrid nin public hearing tanganing pag-urulayan ang isyong ini. Ngunya na aldaw matatapos ang 72-hour restraining order. Limang magagabat na issue manungod sa pinaghahagad na extension kan Comprehensive Agrarian Reform Program ang mauot na tawanin kalinawan kan Sorsogon Council of Agricultural Producers. Inian sa idang ipinaabot sa sarong forum kung saan pinaglinaw manindang daisin dami na kontra sa CARP implementation kasabay ang paghagad din asigurasyon na magiging sincero ang gobyerno sa pagsunod sa kung ano man ang mga probisyon kan ley na may kinaaraman sa siring na issue. Para sa kompletong detalye, Marklet Villapando. Pinanginotan kan Sorsogon Council of Agricultural Producers o SORCAP ang Agrarian Reform Forum kanakaaging Hunyo 11, 2008 sa Anesita Hall, Syudad nin Sorsogon. Sa nasambit na forum, pigpaluwas kan grupo ang sa indang apela sa Land Bank of the Philippines as in Department of Agrarian Reform manungod sa mga problemang pigkakahampangunyan kan mga agricultural landowners. Sigun sa Vice Presidente kan SORCAP na si Mrs. Alice Lopez, haloy ng isyuan sa indang pigaapela na hanggan sa ngunyan, daipa nasisimbagan kan mga imbweltong grupong pigahagada nindaki asistensya. Ingkikita namon, if there will be any acquisition, land acquisition and distribution, that is known as LAD sa DAR. Kung magkaigwasin LAD, from this period to the end of the year, how binding will the action be sa DAR? Considering na tapos na nga ni ang CARP, wala ka rin nyo, lain na extend ang CARP. Tapos, ang iba pa na issues, papanunaan ang bayaran sa amon. Dahil from 1972, sa na-implement ang Operation Land Transfer, up to now, may mga in-acquire na land ang DAR na up to now, di pa nababayaran. So, ano nga ni, based sa Land Bank statistics na nakuha ko sa 2005,
more than 50% ang bayaran pa sa unpaid claims sa province of Sorsogon. So, ang dilimeram kung sino saan ang mabayad, kung paano yung mabayaran because the program has already expired. Okay, ano yan, accountability sa land bank ina. But then, budgeting for land bank so that it will be paid off, bagan maproblema. Kaya maski nga na isang time na na-acquire ko no, ang Marcos wealth, supposedly ma-pay off. Pero as far as we know, wala man sinangyari sa to. We were speaking of billions then. Pero walang nangyari. So, saruin na sa mga issues pa namon na in-raise, panon DNYP, panon support services. Mapaluwas ang SORCAP ki manifesto asin nakakaagdigdi ang minasunod na hinaing ninda. Bayadan ang mga apektado kan DNYP o distributed but not yet paid na mga kaso, settlement kan just compensation issues, paggalang asin pagsunod sa mga desisyong ginigibo kan mga government entities, pagpundo sa implementasyon kan LAD o Land Acquisition and Distribution, asin pagtaong pokus sa support services. So supposedly an objective sa ina na maano nga ni ma-uplift ang kamutangan ninda, at the same time magkakaigwang agricultural productivity, pero as what we can see now sa rice crisis, la need to achieve. Kung naging successful talaga ang agrarian reform, dapat by this time laing kita nagugutom. So niyan, and I think one of the what I see is ang Congress did not really act, or the legislative houses did not really act because masakiton makumbinsir na naging successful ang program. Because ang bottom line sana, kung talagang naging successful, nano kay gurutom niyan ang Pilipino. Sigun pa sa inda, yaon ang kooperasyon ninda sa pigpaluwas na Administrative Order No. 225 to 225A ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo o on harnessing idle resources to uplift the poor and boost rice supply to cushion the country from price spikes. Siniguro man kaini ang pagtataon ninda nin suporta asin asistensya manungod sa nangyayaring krisis sa bugas sa bilog na nasyon. Para sa DWCB TV 11 News, Marklet Villapando, ang sa indong tagapagbareta. Abangan! 50% seed subsidy para sa mga paraoma itataokan gobyerno probinsyal. Philipalp Oil tinawanin pagkilala sa katatapos pa ng Agrarian Trade